Magandang hapon. Sa News 5 Alerts, bubuksan na mamayang hating gabi ang parehong lane ng Cannon Road na paakyat ng Baguio City at Benguet. Pero limitado pa lang ang mga sasakyan na pwedeng dumaan. Kabilang sa mga papayagan ng mga light vehicle na 10 tonelada pababa ang bigat. Tanging UV Express na may rutang Baguio City, Rosario ang pampublikong sasakyan na pwedeng dumaan. May speed limit din na 40 kilometers per hour at mahigpit na ipinagbabawal ang parking. Iniinspeksyon na ang kalsada bago payagang dumaan ang mga motorista. Ilang buwan rin itong isinara para sa mga pagkukumpuni. Para naman sa mga babiyahe pa Baguio at pa ibang probinsya sa norte, silipin natin ang traffic sa NLEX. Sa Balintawak Toll Plaza, mahaba-haba ang pila ng mga motorista. Medyo usad pagong ang pila kaya naiipo ng mga sasakyan. Habang sa bandang may kawayan Bulacan naman, light to moderate ang trapiko. Bagamat nagkakaroon ng kaunting build-up ng sasakyan, mabilis pa rin naman ang biyahe. Sa mga paluwas naman ng Maynila o patungong Bukawi, paghandaan din ng mahabang pila sa Toll Plaza. Sa ibang balita ay pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbuo ng Special Committee para sa LGBTQIA+ community. Sa ilalim ng inilabas na Executive Order 51, magkakaroon ng komite na tutugon sa mga isyung hinaharap ng LGBTQIA+ community gaya ng diskriminasyon. Ang pagiging chairperson ng komite ay ang kalihim ng DSWD. Isasama siya sa binuong Interagency Diversity and Inclusion Committee. Magiging co-chair naman ang Migrant Workers at Labor Secretaries. Nagpapasalamat naman ang LGBT Pilipinas Party List sa utos ng Pangulo. Makabuluhang hakbang anila ito sa pagkilala at pagtugon sa mga aalalahanin ng LGBTQIA+ community. Nagpapakita rin anila ito ng pagtugon ng pamahalaan sa pagkakaroon ng pantay na pagtrato sa bawat Pinoy. Para sa iba pang mga balita, pumunta lang sa news5.com.ph, pati na rin sa News 5 Facebook, YouTube, TikTok at X social media pages. Ako po si Nikki De Guzman at narito naman ang mga balita sa Frontline Pilipinas Weekend mamaya. 6 kabilang ang isang bata patay sa magkahiwalay na disgrasya sa Cavite at Batangas ngayong Christmas weekend. Alamin ang latest sa lagay ng trapiko para sa mga naghahabol umuwi at gumala. At magkano na nga ba ang presyo ng paboritong handa sa Pasko na hamon? Yan at iba pang mga balita at impormasyong hatid ng inyong kasangga sa pagbabalita. Frontline Pilipinas Weekend, mamayang alas 5:30 ng hapon.